Hindi ako nakapag-message agad. Tamango si Simon, pero may kirot. Alam mo, biglang sabi ni Simon, parang lagi na lang akong nag-a-adjust. Huminto si Kader. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya, bahagyang depensibo. Na pag may trabaho ka, automatic na akong maghihintay. Sagot ni Simon. Na parang normal lang na makansel ang plano natin. Napabuntong hininga si Kader. Hindi ko sinasadya. Sabi niya. Trabaho ko to, Simon. Trabaho rin naman ang sa akin. Balik ni Simon. Pero hindi ko hinahayaang kainin nito ang lahat. Tumahimik ang kwarto. Hindi sila sumisigaw. Hindi rin nagmumura. Pero mabigat. Parang hindi mo naiintindihan, sabi ni Kader. Mas mababa ang boses. Hindi ako pwedeng basta-basta tumanggi. Hindi rin naman kita hinila pababa, sagot ni Simon. Gusto ko lang maramdaman na mahalaga rin ako. Tumama iyon kay Kader. Tumalikod si Simon at pumasok sa kwarto. Sinara ang pinto. Hindi pa dabog. Pero malinaw. Naiwan si Kader sa sala. Umupo siya sa sofa. Hawak ang ulo. Ito na ba yun? Ito na ba ang simula ng paglayo? Sa loob ng kwarto, nakaupo si Simon sa gilid ng kama. Hindi galit. Masigit. Nasaktan. Hindi ako humihingi ng sobra. Sa isip niya. Gusto ko lang maramdaman na kasama ako sa mundo niya. Makalipas ang 1 oras, kumatok si Kader. Mahina. Simon, tawag niya. Pwede pa tayong mag-usap. Walang sagot agad. Pagkatapos, pasok. Sagot ni Simon. Pagod ang boses. Hindi ako galit, sabi ni Kader. Pero natakot ako kanina. Takot? Tanong ni Simon. Oo, sagot ni Kader. Baka iniisip mo na mas mahalaga ang trabaho ko kaysa sayo. Hindi totoo yun. Tahimik si Simon. Hindi ko kailangan ng perpekto, sabi niya. Kailangan ko lang ng malinaw. Lumapit si Kader. Tutulungan mo ba akong matuto? Tanong niya. Tumingin si Simon sa kanya. Oo naman, sagot niya. Kung sabay tayo. Hindi pa tapos ang problema. Hindi pa sila nagyakap. Hindi pa rin silang ngumiti. Pero sa gabing yon, natutunan nila ang unang away na hindi wakas. Kundi paanyaya na mas kilalanin ang isa't isa. Welcome sa ating mundo ng Pinoy Boy Love Stories. Mga kwentong puno ng kilig, kirot, sekreto, at tunay na pagmamahal. Dito, bawat kwento ay may buhay. Bawat karakter ay may puso. Bawat eksena, may emosyong tatamang diretso sa'yo. Kung mahilig ka sa mga BL na may halong drama at unexpected twist, nasa tamang lugar ka. Huwag mong kalimutang mag-like kung nagustuhan mo ang kwento. Mag-comment para malaman ko ang iyong reaksyon at ang iyong suggestion. At syempre, mag-subscribe para sa mga susunod na episode at bagong kwento. Huwag niyo rin kalimutang i-click yung notification bell para hindi nyo ma-miss yung mga bagong stories. Tara, simulan na natin ang kwento sa araw na to. Maagang nagising si Kader. Hindi siya umalis ng kondo kagabi. Sa sofa siya natulog. Hindi bilang parusa, kundi bilang respeto. Tahimik ang umaga. May liwanag ng araw na dumaan sa kortina. Pumangon siya, dumiretso sa kusina at nagsimulang magluto. Alam ni Kader ang paborito ni Simon. Kape na hindi matamis. Itlog na malasado. Tinapay na bahagyang toasted.
Hindi niya ito ginawa para bumawi lang. Ginawa niya dahil naalala niya. Iniayos niya ang mesa. Nag-iwan ng maliit na note. Hindi kita ipagpapalit sa trabaho ko. Hindi lang ako marunong magsabi minsan. Pasensya na. Kader. Nagising si Simon sa amoy ng kape. Paglabas niya, nakita niya ang mesa. Simple pero maingat. Kinuha niya ang note. Hindi siyang ngumiti agad. Pero may gumalaw sa dibdib niya. Umupo siya. Tahimik silang kumain. Salamat, sabi ni Simon. Matapos ang ilang minuto. Hindi to sapat, sagot ni Kader. Pero simula to. Tumingin si Simon. Ano ang plano mo? Tanong niya. Huminga ng malalim si Kader. Matutong magsabi na hindi kung kailangan. Sagot niya. At matutong magsabi na kailangan kita bago pa maging huli. Tahimik si Simon. Pagkatapos, sige, subukan natin, sabi niya. Lumipas ang mga araw. Hindi biglang naging perpekto si Kader. Pero naging mas malinaw. Nagme-message siya kahit busy. Nagbibigay ng heads up kapag late. Si Simon naman, natutong magtanong, hindi mag-ipon. Hindi nila binura ang away. Ginawa nila itong reference point. Isang gabi, magkatabi silang nakahiga. Walang cellphone, walang TV. Si Simon ang unang nagsalita. Alam mo, sabi niya, ito yung gusto ko, hindi perpekto. Totoo lang. Lumapit si Kader ng dahan-dahan. Hindi nagmamadali. Lumapit siya kay Simon na parang inaabot ang isang bagay na matagal niyang kinakatakutan na mawala. Hinaplos niya ang batok nito. Ang hindalaki, marahang gumuhit sa balat. Isang galaw na nagpahinto sa paghinga ni Simon. Nagtagpo ang kanilang mga labi. Mas mabagal ngayon. Mas sinasadya. Hindi nagmamadali ang halik. Tila sinusukat nila ang isa't isa. Pinabawi ang mga sandaling naputol. Humigpit ang yakap ni Simon. Ang isang kamay niya ay dumula sa likod ni Kader. Hinila siya papalapit hanggang sa wala ng pagitan ng mga dibdib nila. Ramdam ang init. Ramdam ang tibok. Napasandal si Kader sa kanya. At sa galaw na iyon, unti-unting hinubad ang suot. Hindi pa dabog, kundi parang ritual. Isang layer sa bawat sandali. Isang pagitan sa bawat puntong hininga. Ang mga kamay nila, hindi mapakali na naghahanap. Naglalaro sa balikat, sa bewang, sa hubog ng likod. May mga paghinto, may mga bahagyang pagkagat sa labi. Parang pinipigil ang sarili, pero ayaw nang umatras. Nang muli silang maghalikan, mas malalim na. May haplos na mas matagal. May paghinga na mas mabigat. May init na hindi kailangan ipaliwanag. Huminga silang magkadikit. Ang bigat ng mga katawan ay hindi pabigat kundi aliw. Ang balat ay nagtagpo. Ang mga daliri ay nag-ugnay. Parang takot na bakang muling maghiwalay pa. Kapag binitiwan. Sa pagitan ng mga halik at haplos, pabulong na sabi ni Simon, "Dito ka lang." At sagot ni Kader, isang mahinang hinga, isang mas mahigpit na yakap. Alam nilang pareho, hindi lang ito pagnanasa, ito ay pananatili. Tahimik ang umaga. Nakatayo si Kader sa harap ng bintana. Nakasuot na ng uniform. Hawak ang cellphone. May email na matagal niyang tinitigan bago buksan. International assignment. Pulong niya sa sarili. 6 na buwan, ibang bansa, ibang time zone. Lumabas siya ng kwarto. Si Simon ay nagkakape. Nakaupo sa mesa. Kailangan kong umalis. Diretsong sabi niya. Napatingin si Simon.
Gaano katagal? Tanong ni Simon. Kalmado ang tono. Pero ramdaman ka ba? 6 na buwan, sagot ni Kader. Hindi ko tinanggap agad. Gusto ko munang sabihin sa'yo. Tumango si Simon. Matagal. Pangarap mo to, sabi niya sa wakas. Hindi kita pipigilan. Pero hindi niya nagawang itago ang lungkot sa mata. Sa airport, walang drama. Walang iyakan. Walang pangakong pilit. Magkayakap lang sila, mahigpit, matagal. Mag-iingat ka, ulong ni Simon. Hinaplos ni Kader ang pisngi niya. Araw-araw kitang pipiliin, sagot niya. Kahit malayo, naghiwalay ang yakap, pero hindi ang damdamin. Lumipas ang mga linggo, magkaiba ang oras, magkaiba ang mundo. May mga araw na sabay silang puyat. May mga gabing sabay silang tahimik. Mga tawag na naputol. Mga mensaheng miss you na lang ang kulang. At minsan, walang reply. Isang gabi, pagod na pagod si Simon. May balitang operasyon. May kaibigang nasugatan. Tinawagan niya si Kader. Walang sagot. Tiningnan niya ang social media. May litrato si Kader. Nakangiti. Kasama ang crew. Hindi selos, kundi takot. Asya pa kaya ako sa buhay niya. Kinabukasan, tumawag si Kader. Sorry, agad niyang sabi. Napahaba ang duty. Tahimik si Simon. Okay lang, sagot niya. Pero halatang hindi. Hindi okay, sabi ni Kader. At hindi mo rin kasalanan, balik ni Simon. Pero mahirap. Huminga ng malalim si Kader. Ayokong masanay ka na wala ako, sabi niya. Ayokong isipin mong napapalitan ka. Tiwala ko sa'yo, sagot ni Simon. Pero tao rin ako. Tumango si Kader. Ako rin, sabi niya. Pero pipiliin pa rin kita. Sa magkabilang dulo ng mundo, pareho silang nakatingin sa langit. Parehong bitbit ang pangungulila. At sa distansyang yon, natutunan nilang ang pag-ibig ay hindi lang sa yakap na susukat, kundi sa pananatiling kahit walang kasiguraduhan. Maaga si Simon sa airport. Hindi siya sanay sa ganitong kaba. Mas sanay siya sa panganib, sa operasyon ng baril. Pero ito, mas mahirap. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang arrival board hanggang sa landed. Lumabas si Kader sa arrival gate. Suot ang simpleng jacket. Bit-bit ang maliit na bag. Pagod, mas payat ng kaunti. Pero nang magtagpo ang mga mata nila, parang huminto ang mundo. Hindi sila agad naglakad. Parang pareho nilang sinisiguradong totoo. Pagkatapos, sabay silang lumapit. Hindi halik ang una. Yakap, mahigpit, patagal. Parang ayaw nang bumitaw. Hinawakan ni Simon ang likod ni Kader. Parang binibilang ang bawat hininga. Isiniksik ni Kader ang mukha sa balikat niya. Pumikit. Umuwi ka na, pulong ni Simon. Uwi na ako, sagot ni Kader. Sa sasakyan, tahimik lang sila. Hindi awkward, hindi rin pilit. Paminsan-minsan, hinahawakan ni Simon ang kamay ni Kader. Parang sinisiguradong nandoon pa rin. Pagpasok sa kondo, huminto sila sa gitna ng sala. Walang nagsalita. Si Kader ang unang lumapit. Hinawakan niya ang mukha ni Simon. Mas patagal ngayon. Mas tiwala. Nagtagpo ang kanilang mga labi. Isang halik na mabagal. Puno ng pananabig na hindi kailanman nagmadali. Huminga si Simon ng malalim. Miss na miss kita, sabi niya, halos pabulong.
Umiti si Kader. Alam ko. Humigpit ang yakap. Ang mga kamay ay naglakbay sa pamilyar na rota. Palikat, patok, likod. May mga sandaling humihinto sila. Parang tinitikman ang bawat segundo. Hinubad ni Simon ang jacket ni Kader. Nilapag ito sa gilid. Hindi pa dalos-dalos. Parang sinasabi ng galaw, hindi ka na mawawala. Napasandal si Kader sa kanya. Ang nooy dumikit sa liig ni Simon. Marahang hinga, tahimik na ungol ng ginhawa. Umiga silang magkatabi, hindi agad natulog. Magkatikit ang katawan, magkaangkla ang mga daliri. Salamat sa paghihintay, sabi ni Kader. Salamat sa pagbabalik, sagot ni Simon. Sa gabing yun, ang distansya ay naging alaala na lang. At sa piling ng isa't isa, natutunan nilang pag-ibig ay hindi lang sa pananatili na susukat, kundi sa pagbabalik. Lumipas ang mga araw na payapa. Walang krisis, walang gulo. Si Kader ay bumalik sa regular flights. Si Simon ay nasa normal na duty. Sa pagitan ng trabaho, may hapunan, may kwentuhan. May mga katahimikang hindi nakakatakot. Isang gabi, nasa balkonahe sila. Tahimik ang lungsod. May hangin na malamig. May gusto akong sabihin, sabi ni Simon. Napalingon si Kader. Hindi ito proposal, dagdag ni Simon agad. Parang nagbiro. Pero tungkol sa future, nabiti si Kader. Sige, makikinig ako. Ayokong dumating sa punto na magigising tayo isang araw, sabi ni Simon. Tapos hindi na natin alam kung saan na tayo papunta. Tumango si Kader. Ayaw ko ring mangako sa bagay na hindi ko kayang panindigan, sagot niya. Pero gusto kong subukan. Naglatag sila ng mga tanong. Paano kung may ibang assignment uli? Paano kung may nangyari sa trabaho? Paano kung mapagod ang isa? Walang malinaw na sagot. Pero may malinaw na desisyon. Hinawakan ni Simon ang kamay ni Kader. Hindi kita hinihila, sabi niya. Gusto lang kitang samahan. Umigpit ang hawak ni Kader. Hindi ako tatakbo, sagot niya. Kahit mahirap. Walang singsing, walang palakpakan. Pero may pangakong buo. Pagkatabi silang nakahiga. Walang cellphone, walang distraction. Ang kamay ni Kader ay nakapatong sa dibdib ni Simon. Ramdam ang tibok nito. Dito lang tayo, bulong ni Kader. Tumango si Simon. Dito lang. Sa gabing yun, walang malaking pangyayari. Pero sa katahimikan, nabuo ang pangakong hindi kailangang isigaw para maging totoo. 3 taon ang lumipas. Hindi biglaan. Hindi dramatiko. Unti-unting nagbago ang ritmo ng buhay ni Kader at Simon. Mas maaga nang natutulog si Simon. Mas madalas nang wala si Kader. Hindi dahil sa kawalan ng pagmamahal, kundi dahil sa oras. May mga hapunan na tahimik. Hindi dahil may galit, kundi dahil pagod. May mga umagang hindi sabay ang gising. Hindi dahil umiiwas, kundi dahil iba na ang schedule. At minsan, ang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa away. Isang gabi, habang naglalakad sila sa parehong park, na minsan nilang tinakbuhan. Masaya ka pa ba? Tanong ni Simon. Hindi ito paratang, isa itong paalala. Huminto si Kader. Masaya ako, sagot niya. Pero pagod. Tumango si Simon. Ako rin.
May pagkakataon sa airline. Sabi ni Kader, promotion, mas mataas. Pero mas malayo. Hindi agad sumagot si Simon. Alam na niya ang ibig sabihin. Hindi kita pipigilan, sabi ni Simon. Pero hindi rin ako pwedeng mawala sa sarili ko. Tumitig si Kader sa kanya. Ayaw kong piliin ang trabaho at mawala ka, sabi niya. Ayaw ko rin piliin ka at sisihin ka balang araw. Nahimik sila, hindi dahil wala ng pagmamahal, kundi dahil mahal na mahal pa rin. Hinawakan ni Simon ang kamay ni Kader. Kung saan ka magiging buo, sabi niya. Doon ka. Humigpit ang hawak ni Kader. At kung saan ako babalik, sagot niya. Doon ka rin. Walang desisyon sa gabing iyon. Pero may malinaw na katotohanan. Ang pag-ibig ay hindi palaging pananatili sa parehong lugar, kundi pananatili sa parehong intensyon. Magkatabi silang nakahiga, hindi magkadikit, hindi rin magkahiwalay. Sa pagitan ng oras at sa katahimikan, pareho nilang tinanong ang sarili. Kami pa ba kapag nagbago na ang lahat? Nakatanggap si Kader ng email mula sa airline. Overseas assignment, 6 na buwan. Hindi ito ordinaryong flight. Ito ay promotion ng pangarap niya. Pero nangangahulugan ng panibagong long distance. Tumayo siya sa bintana. Hawak ang cellphone. Nakatingin sa lungsod na dati nilang pinagtakbuhan. Gabi sa kondo, magkatabi silang nakaupo. Alam mo na ang tungkol dito, sabi ni Kader. Pero kailangan kong tanungin, ano ang gusto mong mangyari sa atin? Tumigil si Simon sa paghinga. Hindi ko alam, sagot niya. Pero ayaw kong mawala ka. Kung tatanggapin ko ito, baka hindi tayo palaging magkasama, sabi ni Kader. Pero magpapakita ako sa bawat paraan na kaya ko. Kung hindi mo tatanggapin, sabi ni Simon, baka mas parte tayong sabay. Pero baka mawalan tayo ng opportunity sa'yo. Parehong alam nila, wala sa trabaho o sa karir ang mas mahal sa puso, kundi ang pagpili sa isa't isa. Tahimik lang sila, walang halik, walang yakap. Ngunit ramdam ang bawat tibok ng puso. Ramdam ang bawat takot. Ramdam ang bawat pagmamahal. Tumayo si Kader, lumapit kay Simon. Huwag na tayo magtanong ng what if, pulong niya. Ang importante, kung saan tayo ngayon. Hinawakan niya ang kamay ni Simon ng mahigpit. Pipiliin kita, sabi niya. Kahit mahirap, kahit malayo, kahit ano pa man. Napangiti si Simon. Hindi ngiti lang, kundi ngiting may panatag sa puso. Pipiliin din kita, sagot niya, kahit anong mangyari. Nagyakapan sila ng mahigpit, matagal, parang pinapalitan ng lahat ng pangungulila at takot ng init ng katauhan ng isa't isa. Ang kamay ni Kader ay naglakbay sa balikat at batok ni Simon. Ang katawan ni Simon ay nagtikit sa kanya. Ramdam ang tibok, init at pangakong hindi mawawala. Huminga sila ng sabay, hindi nagmamadali, hindi pilit. Parehong panatag sa pagpili. Sa terrace ng kondo, nakatingin sa mga ilaw ng lungsod. Magkadikit ang mga kamay, magkatabi sa katahimikan. At sa huling gabing iyon, bago umalis si Kader, alam nilang ang pag-ibig ay hindi sinusukat sa distansya, kundi sa pagpili at pananatili. 6 na buwan ang lumipas. Si Kader ay nakabalik mula sa overseas assignment. Pagod. Pero may liwanag sa mata. Dala-dala niya ang mga kwento ng bagong lugar. Bagong karanasan, bagong pananaw sa buhay. Si Simon naman,
matyaga sa trabaho, ngunit walang araw na hindi iniisip si Kader. Magkaiba man ang oras at lugar, ramdam ang bawat pangungulila, bawat mensahe, bawat tawag. Sa airport, nagkatagpong muli sila. Hindi na nila kailangang magsalita. Naglakad si Kader sa direksyon ni Simon. Sabay ang mga mata. Isang tingin, maraming kwento. Humigpit ang yakap. Parang hindi lang 6 na buwan ang nawala, kundi bawat takot, lungkot, at pangungulila ay napawi ng isang haplos. Is na kita. Pulong ni Simon sa tenga niya. Hindi mo alam kung gaano, sagot ni Kader. Sabay halik sa pisngi nito. Pagdating sa kondo, tumigil muna sila sa sala. Hinawakan ni Kader ang mukha ni Simon. Marahang tiniyak na nandun siya. Nagtagpo ang labi nila. Mas mabagal, punong-puno ng damdamin. Parang bawat halik ay kumukuha ng 6 na buwan na pangungulila. Humigpit ang kamay sa balikat at sa likod. Humaplos ang daliri sa batok at bewang. Ang bawat galaw ay nagsasabing, hindi na kita bibitawan. Nagtagal ang halik. Huminga silang sabay. Ramdam ang init at tibok ng puso ng isa't isa. Huminga sila ng magkadikit. Nagkalapit ang mga kamay. At sa katahimikan ng gabing iyon, alam nilang pareho silang kompleto sa piling ng isa't isa. Kasabay silang nakahiga, nag-uusap sa bulong. Pangako mo na hindi ka naaalis, tanong ni Simon. Pangako, sagot ni Kader. Mananatili tayo, sabi ni Kader. Hinaplos ang kanyang pisngi. Hindi na nila kailangan ng ibang salita. Ang bawat haplos, bawat titig, bawat hininga ay pangako ng pag-ibig na hindi matitinag. Sa uling eksena, magkatabi sila sa balkonahe ng kondo. Nakatingin sa mga ilaw ng lungsod. Ang pag-ibig ay hindi sinusukat sa oras, distansya o sakripisyo. Ang pag-ibig ay sinusukat sa pagpili. Pagpili sa isa't isa. Araw-araw, kahit mahirap, kahit magbago ang mundo, ang tunay na pag-ibig ay pananatili. Ang kanilang mga kamay ay magkadikit, mga labing nakangiti, at sa katahimikan ng gabi, alam nilang ang kanilang kwento. Pagamat puno ng pagsubok, panganib at distansya, ay nagtagumpay. 6 na buwan matapos ang huling reunion nila sa kondo, nagpasya si Kader at Simon na opisyal nang ipakilala ang isa't isa sa pamilya. Si Simon kasama ang kanyang mga kapatid ay naghanda ng simpleng ngunit masayang dinner sa bahay ng tiyahin nila. Si Kader naman kasama ang kanyang ina at ang kanyang tatay-tatayan ay bitbit ang pinakamagandang ngiti at ilang regalo. Pagpasok ni Kader, agad siyang sinalubong ng mga mata ni Simon. Hello, pulong ni Simon, sabay hawak sa kamay. Tumango ang ina ni Kader, sabay yakap. Anak, mukhang masaya ka. Sino ito? Ngumiti si Kader at sa isang banayad na tono. Si Simon, ang lalaking pumuno sa puso ko. Tumango si Simon sa matamis na boses ng ina ni Kader. Nakakatawa ka pala, sabi niya, habang ramdam ang init ng pagtanggap. Si Simon ay pinakilala sa ina ni Kader. Salamat po sa pagtanggap sa akin, sabi niya, tahimik ngunit taos puso. Hindi mo kailangan magpasalamat anak, sagot ng ina ni Kader, sabay ngiti. Ang mahalaga, masaya kayo sa piling ng isa't isa. Samantala, si Kader ay nakangiti sa mga kapatid ni Simon. Ramdam ang pagmamahal at ang saya. Ayaw ang dahilan kung bakit gustong-gusto ko siyang alagaan. Bulong niya sa tenga ni Simon. May konting tawa at biro, may halong kilig, halos hindi mapigilan ang mga halakhak ng pamilya. Sa gitna ng hapunan, nagtagpo ang mga kamay ni Kader at Simon. Hinawakan nila ang isa't isa. Parang pinapakita sa pamilya na sila ay seryoso, committed, masaya. Alam nyo, bulong ni Kader sa buong pamilya. Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong ito.
At ngayon, ramdam ko ang pamilya ni Simon bilang sarili ko na rin. Tumayo si Simon, hinawakan ng kamay ni Kader sa harap ng lahat. At para sa akin, si Kader ang tahanan ko. Hindi lang sa puso, kundi pati sa buhay. Nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang marahan at pusong halik. Hindi masyadong sensual, pero ramdam ng lahat ang damdamin, init at commitment. Tapos ang hapunan, naglakad sila sa balkonahe ng bahay. Hindi na natin sasayangin ng sandali, bulong ni Kader. Hindi na, sagot ni Simon. Magkatabi silang nakatingin sa mga bituin. Ramdam ang init ng pamilya, ang init ng pagmamahal, at ang katiyakan na kahit ano pa man ang mangyari sa mundo, pipiliin nila ang isa't isa. Sahing papawi, mundo ko'y tahimik. Hanggang sa gabi nakita ka sa ilaw ng lungsod. Uniforme mong bughaw, matay seryoso. Ako'y piloto, sanay lumipad mag-isa. Magkaibang landas, magkaibang mundo, pero sa bawat sandali, ikaw ang pahinga ko. Ikaw ang lupa kapag ako'y pagod ng lumipad. Ikaw ang tahanan sa bawat paglapag, sa sirena at makina, sa dilim at liwanag. Ikaw at ako, pag-ibig na tapat. Ibig na tapat. Ibig na tapat. Ikaw at ako. Kung dumating ang unos, hahawakan ko ang kamay mo. Sasabihin kong nandito lang ako. Ibigin ka pa rin. Ikaw ang lupa